Hello everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Lency Love. Have a great day everyone. Kumusta naman ang ating araw ngayon? I hope na feel inspired tayo sa pagising sa umaga kasi 'di ba may mga goal tayo na dapat nating ma-reach, dapat nating tuparin sa ating mga buhay. O 'di ba? At saka alam na natin 'yan na kung may paraan magagawa natin yan. Pero kung ayaw, may mga dahilan yan. Kaya nga dapat tayo mapagparaan ngayon, o diba? Every day and every minute, huwag tayong magtenga sa gilid kasi wala tayong magawa pag magtenga lang tayo because we always think positive. Oo, that's life. At alam niyo ba guys na inspired tayo sa pagising sa umaga kasi alam naman natin na lahat tayo may mga task everyday at saka dapat natin yan ilagay sa mind natin yan na talagang makukuha natin ang ating goal basta kumikilos lang tayo at huwag tayong tumigil sa buhay. Oo, kasi ganyan talaga ang buhay, ang hamon sa buhay. Meron naman talaga minsan na masaya, meron naman minsan na medyo sad ka kasi naisip mo na ano na ako, loser na ako neto. Mapapaisip tayo na negative pero hindi pala yan. Kumbaga, hinuhubog lang tayo ng kapalaran upang tayo ay lumakas sa paglaban sa hamon ng buhay. You know guys, may kasabihan na nga kung saan pa tayo bibitaw, kung saan pa tayo tumigil, diyan tayo tinitest ng Panginoon kung ano kaya katatag ng ating pananampalataya sa Kanya at kung ano tayo katatag na tao sa pag-face ng mga trials na ma-overcome natin. Kasi alam naman natin yan na hindi niya ibibigay sa atin kung hindi natin yan makayanan. At saka guys, relate ako dyan. Base ko sa real life ko na minsan grabe talaga mga trials sa buhay na akalain mo na hindi mo ma-overcome. Pero andyan si Lord. Oh, thanks God. Yan man kasabihan na pag andyan si God sa buhay natin, hindi tayo pababayaan at siya talaga ang nag-guide sa atin because He is a good provider and a good planner to our lives. At saka kung time na parang nagdadalawang isip tayo, nagpapatumpik-tumpik tayo, alam na natin yan na talagang inaano tayo ni Taning. Talagang tinitempt niya tayo kung paano tayo lihis sa landas natin sa Panginoon. Kaya tinitempt na tayo kung hanggang kailan ang ating lakas ng loob. As ka kung bibitaw tayo, edi masaya siya, edi wow, kasi handun tayo pupunta sa panig niya. Kaya wag natin ilagay sa isip natin na bibitaw tayo. Oo. Fight sa hamon ng buhay. Kasi andyan si God sa ating side na hindi tayo pababayaan. At saka alam mo nyo guys, no, na kahit ano kahirap ng sitwasyon, malulusutan natin. Basta ang pananampalataya natin is strong. In so many ways, hindi natin yan nare-realize, pero andyan na si Lord na gumagana sa life natin, na kumikilos siya, naghanap ng medium kumbaga kung sinong gagamitin niya na masasolve natin ang ating problem. And then thanks God, answered prayer. Yan ang masasabi natin. Kasi, in so many ways na-experience ko yan. Yung bang stress ka na, kumbaga sakit ng ulo mo sa kakaisip, kung paano mo masolve yung problem na yan. Just a blink of an eye, in a minute ba, masasolve agad. That's the power of God. Kaya kahit anuman ang mangyayari, whatsoever na ang mga trials na binibigay sa atin ni Lord, laban lang, huwag tayong bibitiw. Kasi pag bumitiw tayo rin ang talo. At saka kung ano naman yung mga plan ni God sa atin is mararamdaman naman natin yan kasi magbibigay naman yan ng sign sa atin. Ipag-pray natin. Kasi ako yung sinasabi ko, Lord, give me a sign kung ano ba talaga, kung itutuloy ko ba yung mga plans ko, yung mga minimiti ko sa buhay. At saka, thanks God na para bang magaan sa feeling. O parang mararamdaman ay parang ang bilis, kung may transaction ka, ang bilis-bilis lang, na parang hindi mabigat. So it means yung niya, will niya talaga na mangyayari yan. Kumbaga, para sa'yo talaga yan. Kaya sabi ko, grabe talaga na. The powerful talaga si God talaga. Number 1 talaga na walang may sa Kanya. Walang may makakatalo sa Kanya. Even naman yung mga
close nga mga kompetensya sa devil. Oo, kasi kung ano ka, kung mahina ka talaga, talagang i-eksena sa devil sa life mo. Kaya nga dapat be strong. Kung saan pa tayo na panghinaan ng loob, dyan pa tayo mahigpit nakakapit sa Kanya. Oo, dyan si God. Kaya kung minsan may mga problem ako, sabi ko, magtingala lang ako sa taas, sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa akin. Ikaw na bahala sa buhay ko kasi ikaw naman ang nabigay sa akin ng buhay ko na ito. Alam ko naman na may para sa akin talaga yan. At saka yun ang hinihintay ko. At saka isa pa guys be consistent tayo. At saka be patient talaga. Oo. Kung ano ang ating mga gawain sa buhay, kung ano yung ating mga daily routine, dapat ayun mag-isip tayo ng dapat na mag-improve sa buhay. At saka yung patience natin kasi tinitest lang tayo ng Panginoon. At saka be consistent na kung ano yung ating plan at kung ano ang ating minimiti. Go lang, go. Kasi hindi mangyayari yan kung mag-stop ka. Yan sabihin nga na plan your work and work your plan. O, ganun talaga ang buhay eh. Wala tayong magawa. At saka minsan may mga lessons behind. Na minsan napapaisip ka, bakit nangyayari ito sa buhay ko? Ano bang purpose mo, God? Siguro, maisip na natin na bakit kaya binibigyan niya tayo ng ganito. Kung baka may may main purpose sa life natin. Kaya wag tayong wag tayong tumigil, wag tayong bumitaw. Magpakalakas tayo. Wag tayong mawalan ng lakas ng loob kasi hindi niya tayo pababayaan talaga. Kasi alam mo naman, yung iba nga, sobrang mayayaman, sobrang estable. Kasi inisip nila na, paano lang pag tumanda sila, kumbaga savings nila yan para sa kanila. Oh, bakit ba? What you think? Ang lahat na yan, madadala nyo? No, wala kayong madadalanan kahit ni singkong duling. Kaya nga na, ang ating kayamanan, ang ating wealth is si God. Siya kasi isang pitik lang naman yan eh. Kahit ano ka kayaman, kahit ano ka magaling na tao, kahit ano ka popular, well known, wala yan. Ang importante, ang wealth natin, si God. Kasi siya ang ating kayamanan. Siya ang nagbigay sa atin ng ating buhay. Kahit ano tayo kahirap, kahit naghihirap tayo, we are lucky. Kung kahit naghihirap tayo, na wala lang tayong mga sakit, good health tayo, we are lucky. Yung iba dyan mayayaman, pero mayaman din sila sa sakit, di ba nga? O bakit ba masaya sila sa nila? Sa kayamanan nila, wala. Kaya nga tayo, kahit mahirap lang tayo, importante na health is wealth. Kasi naman, hindi naman tayo babayaan ng Panginoon. Kaya hindi ako natatakot eh. Ay sabi ko, kahit anong ipon mo ng pera mo na yan, hindi naman yan na para sa'yo kasi mga lang yan, pahiram lang yan sa atin at wala naman tayong madadala yan kahit ni 5. Kahit sabihin natin, kahit wala tayong ipon, kahit ano natin nakayod, syempre may purpose si God yan. Siguro kahit wala tayong ipon, pero dyan naman tayo sa sa kamay niya. So wag tayong matatakot. Kasi siya naman ang magbigay sa atin ng way, magbigay sa atin ng paraan kung paano natin yan lahat malalagpasan. At saka we are lucky kung gumigising tayo every morning, every day. We are lucky because that is our gift from God na nagising tayo every morning, every day dito sa mundo. Kasi hindi nga natin alam yung everyday natin, ang second day natin. We can't promise, di ba? Alam naman natin dito sa mundo, di ba? Madami na mga pangyayari, na mga unexpected, na yung mga unbelievable nangyayari. So, alam na natin yan. Kaya dapat tayo naman sana, kung medyo nadiliman yung ating pag-iisip, ang mata natin, gising-gising din. Hoy, gising. Yun bang kasabihan? Oo. Huwag magmadamot sa kapwa, especially sa family. Kasi ang lahat na yan, test lang yan ng Panginoon kung paano natin dalhin ang mga kayamanan, ang mga blessings na binigay niya. Oo. Kaya nga naisipan ko tong vlog ko na to para naman iba, nadidiliman ang pag-iisip, sana naman magising sa katotohanan. Kasi just a blink of an eye, mawawala yan lahat. Pero kung gin-share mo yan sa kapwa mo, ang mga tao na tinulungan mo, yung life na nasave mo, isang kaluluwa na yan ang masasave mo. Laking
pasasalamat na nila na ma-save mo sila sa gutom, or by the time na nabigyan mo sila ng any small things lang, foods or whatsoever, na save mong life nila. Grabe lang papasalamat nila. Isang ano mo na yan, kumbaga indolence mo na yan sa Panginoon, kumbaga good deeds mo na yan sa Panginoon. Kaya na minsan napaisip ako, kahit sa sarili nating dugo mayroong madadamot, hindi natin mawawala yan. Hindi ba na yan nila na-realize na ang lahat na yan ay hindi naman yan atin? Kumbaga iba ang sabihin nila kasi pinaghirapan. Oo, pinaghirapan yan, kaya bless ka ng Panginoon. Pero hindi niyo ba alam na tinitingnan tayo ng Panginoon kung paano natin gamitin ang mga kayamanan, yung mga blessings na binigay niya. Kung ba, the more you give, the more you receive. Ganyan naman si God, hindi ba? Kaya nga tinitest tayo kung ano tayo ka giver, kung ano tayo kabait. Kasi di ba yung, kung ikaw ba, nakikita mo yung mga tao na hindi makakain, pero ikaw naman is yung pagkain mo is more, umaapaw, hindi ka ba marunong mag-share? Kaya mo ba silang tingnan na tiisin na ikaw lumalamon dyan, masasarap na pagkain, ang mga tao dyan na hindi makakain? Kapwa natin sila tao, at lahat naman tayo pumawala sa mundo. Wala yan lahat na kayamanan natin, wala yan lahat. So ang kayamanan natin is ang ano natin, yung heart natin. Kumbaga good heart tayo, yan ang kayamanan natin na ma-share sa kapwa natin, because God is good. Si God naman ang pinaka-perfect. Siya naman ang may good heart. Siya ang ating kayamanan na hindi mawala. Kumbaga, kahit mahirap tayo sa mundong ito, mayaman tayo sa heart, mayaman tayo sa Panginoon, sa love ng Panginoon sa atin. Kasi ginagawa natin ang tama. May mga good deeds tayo. Hindi tayo nagmabadamot. May mga good deeds tayo nagawa. Nagbigay tayo ng help sa kapwa natin. Natutuwa si God kasi ang gusto ni God yan, ganyan. Yung may mga maganda tayong nagawa sa kapwa natin. Kasi siya mismo gusto niya yan na ganyan tayo lahat ng mga tao. Kasi ganyan siya sa atin, di ba? Kahit ano kasama ng tao, si Lord naman is grabe kahaba ng pasensya, napagpatawad, kahit na tayo is sinful pa, ganyan si God. Kaya isipin natin, tao lang tayo na ginawa niya, na yung create niya sa mundo. Why not na hindi natin yan magawa? Even na hindi natin mag-perfect yan, because we are human, we are sinful, no, in the eyes of God. Kaya nga gawin natin yan na gagawa tayo ng paraan para kahit papano lang naman mabawasan ang ating mga kasalanan dito sa mundo. Kasi tayo, human tayo. Kung maiinis tayo, burst out tayo, di ba? Makakasala na tayo. Yung kahit na lang sa pananalita natin, the way tayo magsasalita, makakasala na tayo. Siyempre, kasi human nga tayo, makasalanan. Siya naman ang perfect, almighty. Kaya siya ang perfect. Kaya kahit naman, katitingla naman kung may nagawa tayo ng good deeds, o natutuwa siya. That is good for the eyes of God. Kaya na bakit na magmadamot tayo, ay minsan naisip ko na, bakit gano'n ang tao? Binibigyan na nga ng blessing to share your blessings. Bakit naman na magmamadamo tayo? Kasi naman na, kung ipagdamot mo yan sa kapwa, mawawala yan sa'yo. So, pag mawawala yan sa'yo, magsisisi ka lang, sabihin, ay, sana binigay ko na si ganito, si ganyan, ganito. Bakit mo hindi mo naisip ng time na blessful ka? Kasi, the more na ang blessing na natanggap mo, gin-share mo, hindi yan mawawala. Pero ginsharean ka na ng blessing, tapos, sinarili mo, mawawala yan. In so many ways, believe me. Kahit anong ipit mo ng pera mo, kahit anong kakuripot, mawawala yan lahat. Alam niyo kung bakit? Pinahiram na yan sa atin. At kung gusto mo na, hindi mawawala yan, ibibigay nyo, isi-share nyo, para ang blessings na yan, tuloy-tuloy sa pag-flow sa inyo. Ngayon, kung mga madamot kayo, sabihin niya na, ay, hindi ko pabili ng mga ganyan, para hindi mawala sa akin, mga ganyan. In so many ways, mawawala yan. Like, for example, magkasakit ka, or whatsoever, gano'n, ma-hospital ka, or masira yung bahay mo, masunugan ka, mga gano'n. Lahat ng ipon mo, mawawala din yan. Kaya nga dapat isipin natin na we do good deeds habang dito pa tayo sa mundo. At saka, be consistent lang. At saka, be patient. Patient is a virtue. Ika nga.
Kaya nga guys, naisip ko itong aking vlog na ito para naman kung ang iba dyan na medyo nadilim-diliman, sana naman mapitik-pitik ni God na kumbaga yung mga mata na diliman na yan, dapat na yan lumiwanag ang paningin. Makikita mo yan sa liwanag. Oo. Di ba yung kasabihan nga, kahit sa dilim may liwanag ang buwan. Parang kanta yan Alright guys, at saka naman salamat. Maraming salamat pala sa mga bago kong subscribers. Kahit na ganun-ganun na yan, malaking impact na yan sa akin. At sana naman po sa mga bumabalik-balik sa pagpanood ng aking video, sana naman po i-subscribe nyo na lang po ako. Oo. Kaya naman nakikita nyo naman mga second vlog ko. Kahit sa ganyang paraan lang naman. Kung nagustuhan nyo ang aking vlog at love nyo ako, please naman. Sana naman po sa pagbalik nyo, may isipin nyo ng pindutin dyan ang bell sa ilalim at saka mag-subscribe kayo sa akin at mag-share ng aking vlog kung nagustuhan nyo. Alright guys, thank you so much. It's me again, Lency Love, na nagsasabi, habang may buhay, may pag-asa. Love you guys.